O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Ito ang ating bida, isang vampira na naglilinis ng bathhouse na tirahan din niya. Siya si Renmara na daig pa ang kinis ng mukha ng paborito mong banda ng K-pop stars ng South Korea. Paborito niya si Rahito dahil mabait ito sa kanya. At ang totoo nang minsang namamatay na siya sa gutom at sa init ng araw, ay ang batang Rahito ang tumulong sa kanya para maligtas. Magiliw din ang pamilya ni Rahito kay Renmara kasama na ang tatay nitong si Haruhiko. Sa hapagkainan ay muling tinanong ng lolo kung ilang taon na si Renmara. At sinabi ng vampira na 450 years old na siya. Kaya naisip tuloy ni Haruhiko na marami na siyang nagalaw na mga chicks. Pero inawat ni Tamao ang asawa para manahimik. Bago matulog ay nagpasalamat si Rahito kay Renmara at pangiti-ngiti lang ang vampira. Pero nang nakatulog na si Rahito ay ipinakitang takam na pala si Renmara sa kanyang inosente at virgin na dugo. Pero nagpigil siya at nang dumating si Tamao ay umalis si Renmara. Nang papunta ng school si Rahito ay may babae siyang nabunggo kahit hindi siya kamote rider. Pero imbes na magalit ay natawa pa ang babae dahil nakakita ng gwapo. Pero kung pangit ay tulfo agad. Pag-uwi ni Rahito ay agad niyang pinuntahan ang walang damit na natutulog na Renmara. Inakala ni Renmara kung nabuli si Rahito. Pero nagulat siya nang sabihin ng bata na na-inlove ito sa isang babae. Naalala ni Renmara nang tinulungan siya ng batang Rahito. Isa daw kasi siyang vampirang umiinom lang ng dugo ng isang 18-year-old na virgin dahil mas masarap ito kaysa sa dugo ng Maniakis na hindi na virgin. Kaya sa isip ay hindi papayag si Renmara na mahulog ang itlog ni Rahito sa sinumang babae. Sinabi nitong gagawin niya ang lahat para tulungan si Rahito sa crush na babae. Ngunit ang totoo ay hinihintay lang pala ni Renmara na maging 18 years old si Rahito bago niya ito patusin. Lokong bakla ito. Mas masarap daw ang virgin kaya nang naliligo ang lolo, anak at apo, ay pinabisto ni Renmara na na-inlove ang apo sa isang chicks. Sa isip kasi ni Renmara ay mawawalan ng gana si Rahito na magkagusto kapag nalaman ng ama. Pero imbes na magalit ay sinabi pa ng lolo at ama na dapat gumamit si Rahito ng balon. Kaya nainis na tumayo si Renmara at pinagalitan si Haruhiko na huwag konsintihin ang anak sa pag-chicks. Nang natakot lang ang lolo saka natigilan si Renmara na sinabi pa kay Rahito na malaki ang respeto sa mga virgin na lalaki. Pero galit na rin na tumayo at umalis si Rahito. Kalaunan ay kinatok ni Renmara si Rahito para humingi ng tawad. Pinagbuksan siya ni Rahito at humingi ito ng advice kung anong gagawin para mapansin ng crush na babae. Aksidente namang nasabi ni Renmara na patayin niya, pero natigilan din nang makitang nagulat si Rahito. Sa kanya sinabing masahein ng babae sa likod at leeg. Nagtanong si Rahito tungkol sa first love story ni Renmara. Kaya nagbalik tanaw ang vampira at ipinakita noong kasama niya ang dating boss na si Nobunaga. Nang nasusunog na ang bahay ni Nobunaga ay nagtanggal ito ng damit at nagpakagat ito kay Renmara. Kaya sarap na uminom naman ang loko pero magkasabay niyang naramdaman ang sarap at sakit dahil sa pagkamatay ng mahal niyang master. Sinabi ni Rahito na hindi siya makatulog dahil sa kakaisip kay Aoi. At ipinakita pa nito ang itinagong nakuha na panyo ng babae nang magbanggaan sila kahapon. Kinuha ni Renmara ang panyo at inamoy. Kaya nag-react si Rahito na inagaw ito. Nagpaalam na si Renmara kay Rahito saka lumabas at nag-ala Batman na nakatayo sa ilalim ng buwan. Naghahunting daw siya ng mga masasama para inumin. Saka din hinuli ang isang lalaki sa isang gilid at mabilis na ininom ang dugo. Pero hindi daw masarap ang lasa nito dahil masamang tao. Sinundan niya ang amoy ni Aoi na crush ni Rahito. At kinatok ang bintana ng babae na binuksan naman ito. Nakita siya ng babae na nakabitin pabaliktad at nagpakilala siyang vampira. Amoy masarap daw ito pero hindi makain ni Renmara dahil may protection spell ang bawat bahay. Nagtanong si Renmara kung na-inlove na ba ang babae. Pero hindi niya inasahan ang sagot ng babae na hindi pa. May kakayahan daw si Renmara na basahin ang utak ng isang tao. Kaya ipinaalala nito kay Aoi ang batang nakabanggaan niya isang umaga. Naalala naman ni Aoi si Rahito. Ngunit sinabi niyang hindi siya in love dito kahit magaan ang loob sa lalaki. Kaya hindi naniniwala si Renmara pero ramdam niyang totoo ang sinabi ni Aoi. Inilarawan ni bakla si Rahito na maganda ang katawan, perpekto ang ngipin at malambot ang lips na pangkiss. Kaya dapat itong magustuhan ni Aoi. Saka bigla siyang natigil dahil iba yung lumabas sa bunganga niya. Nagsalita ang nanay ni Aoi kaya ito napalingon. Pero nang tignan niya si vampira ay wala na ito. Hindi nakatulog ng araw na iyon si Renmara dahil nag-aalala itong baka maisip nga ni Aoi na pogi si Rahito at baka ma-inlove pa ito. Tinignan niya ang panahon at swerte daw niya dahil maulap at walang araw.
Kaya nag-sunblock ang ating bida para daw lumabas. Saka din siya naglakad sa gitnang araw na makapalang damit at nakapayong. Sa paaralan ay hindi matanggal-tanggal ang mata ni Rahito kay Aoy. Habang naglalakad si Aoy pauwi ay naalala niya ang vampira. Nasa likod na pala niya ang vampira, pero dumating si Rahito kaya nagtago ang vampira. Nag-usap si Rahito at Aoy at ibinalik ng lalaki ang panyo sa babae. Hindi alam ng lalaki kung anong sasabihin kaya ang babae na ang nagtawag sa kanya para maupo sa ilalim ng puno. At patuloy pa rin silang pinapanood ni Renmara sa gilid. May mga dumating na siga na kumukha ni Alfred sa Ghost Fighter pero black ang buhok. Basta na lang nilang sinipa si Rahito dahil naiinggit. Pinag-aapakan pa nila ang kawawang crush ng bakla. Dahil sa napapanood ay alam na daw ni Renmara kung sino ang gagawing juice drink mamayang gabi. Binalak din ng mga siga na hawakan si Aoy, kaya sinigawan sila ni Rahito na bugbugin na siya huwag lang aanhin si Aoy. Kaya mas nabakla si Renmara dahil sa kabaitan niya. Naiyak ito dahil alam niyang crybaby si Rahito ngunit naging matapang ito sa oras na iyon. Dahil ayaw ma-principal's office ay tumigil din ang mga siga. At sinabi ng mga ito na lagot si Rahito kung magsusumbong ito. Agad namang nilapitan ni Aoy si Rahito at dinamayan sabay pahid ng panyong kay babalik lang ng lalaki. Sinundan ni Renmara ang mga siga na sinusubukang man-iron ng vending machine. Naglagay ng barya si Renmara at bumili ng inumin. Pero tinabig ito ng mga walang modo na pinagbalingan din siya. Ngunit hinawakan niya ang kamay ng isang siga at piniga. Kaya nagulat itong nasaktan. Sinabi ng lalaki na magsusumbong sila sa boss na si Franken. Kaya na-excite daw si Renmara na gusto ding makakita ng Frankenstein. Pag-alis ng mga lalaki ay nagpasalamat si Renmara sa maasim na tomato juice dahil napakalma siya nito at naiwasang pumatay. Samantalang nakita naman ng siga ang kamay na nagbulge dahil sa lakas ni Renmara. Habang nagbabantay ng bathhouse ay dumating si Rahito para magpaturo kay Renmara kung paano mag-message kay Aoy. Dahil sa nangyari ay nagpalitan ang mga ito ng phone number. Pero galitang nakasimangot na Renmara dahil hindi siya pabor dito. Biglang dumating din si Aoy na namukan si Renmara at tinawag pa itong vampira. At dinig na dinig din ito ni Rahito na nabosesan si Aoy. Kaya masaya ang dalawang bata at sinabi pa ni Rahito na tagapagbantay ng kanilang bathhouse si Renmara. Ayaw mabisto ni Renmara na isang vampira kaya nagkunwari siyang iba yung nakita ni Aoy. At walang vampira kundi imahinasyon lang ito. Kaya naligtas siya sa muntik ng pagkakabisto at pumasok na si Aoy. Habang nagtatanggal ng damit ang dalawa sa magkaibang kwarto ay tinitignan sila ni Renmara sa gitna. Sa isip niya ay ayaw niya ang mga babae dahil masyadong malambot ang mga ito kapag kinakagat at masyadong matamis ang kanilang dugo para sa kanya. At mas gusto niya ang mga lalaking 18 years old dahil perpekto sila sa kanyang panlasa, sabay labas ng dila ang bakla. Bago umalis ay humingi ng tawad si Aoy dahil napagkamalan niyang vampira si Renmara. Saka din ito umalis na agad pinagsarahan ni bakla ng pinto. Paglabas naman ni Rahito ay nagtanong kung umalis na ang crush, kaya sinagot ng bakla na kanina pa ito umalis. Aalis din sana si Rahito pero pinigilan siya ni Renmara na nakipagkwentuhan para hindi nito maabutan si Aoy sa labas. Samantala ay nalaman ng boss ng mga siga na nasaktan ang mga loko-loko nitong mga tuta. Sinabi ng boss na Ken na kalaban na niya kung sino man ang nanakit sa mga tauhan niya sabay sira ng pader. Inutusan ng tatay si Rahito para bumili ng gamot dahil masakit ang likod nito. Pero pinaalalahanan na mag-ingat din ito dahil nagkaroon ng balita na may mga siraulo sa daan. Muling naghunting ng maiinom na dugo si Renmara dahil nauuhaw na naman ito. Wala daw siyang naiinom na sapat na dugo para mapawi ang uhaw niya. Hindi katulad noong panahon ng mga samurai na malaya siyang pumapatay ng mga kalaban niya saka din iniinom. Habang naglalakad pa uwi si Aoy ay naramdaman niyang may sumusunod. Inakala niya kung ito yung vampira. Pero isa lang palang matandang panot na exhibitionist na ipinakita ang Tweety Bird. Kaya nawalan tuloy ng malay ang na-unvirgin ng mata na Aoy. Hahawakan sana ng panot ang walang malay na Aoy. Pero nagsalita si Renmara na nasa tabi at napalingon ng exhibitionist. Dahil nakita nito ang cape ni Renmara ay inakala niyang katulad din niya ito. Agad na binuhat ni Renmara ang katawan ni Aoy at ipinagilid. Saka din mabilis na iniuntog ang panot sa matigas na pader kaya nawalan ito ng malay. Aalis na sana si Renmara dala ang panot ng magising si Aoy at nagtanong kung niligtas siya nito. Dahil sa amoy ng dugo sabay nagugutom pa si Renmara ay natatakam siya kay Aoy. Saka sinabi pa ni Aoy na naalala ang tanong ng vampira ng isang gabi kung na-inlove na siya. At sinabi ng babae na oo. Hinawakan ni Renmara ang balikat ni Aoy at kakagatin na sana ito para inumin ang dugo. Samantalang sa isip ni Aoy ay sa vampira pala ang kanyang kina-inlovean.
Ngunit natigilan sila nang dumaan bigla si Rahito na tinawag ang pangalan ni Aoy at inakalang naghahalikan sila at nagselos. Kaya agad nagpaliwanag si Aoy na iniligtas daw siya ni Renmar sa weirdo na panotang ulo. Saka lang kumalma si Rahito. Hinuli ng pulis ang exhibitionist at pag-alis nila ay naging sapat na ang tomato juice para mapakalma ang pakiramdam ni Renmar. Hinatid ni Renmar at Rahito si Aoy sa tahanan ng babae. Sinabi ni Rahito na kung may kailangan ay pwede siyang kontakin ng babae. Saka din nagpaalam ang dalawa. Sa isip ni Aoy ay alam nitong vampira si Renmar pero hindi niya alam kung alam ito ni Rahito. Sa daan ay naisip ni Renmar na muntik na siyang mahuli ni Rahito na iniinom ang dugo ni Aoy. Muntik nang bumagsak ang matagal niyang masamang plano kay Rahito. Ramdam niya ang kakaibang pakikitungo ni Rahito sa kanya. At kinumpronta nga siya ni Rahito at sinabing alam niyang tinitignan ni Renmar si Aoy. Akala ni Renmar kung mabibisto na ang bloodlust niya kay Aoy. Pero nagulat siya ng pagkamala ng bata na in love din siya kay Aoy. Nagseselos lang pala ito sa kanya. Naintindihan daw ni Rahito na noong lihim na binisita ni Renmar si Aoy para pigilan sana ang pagkakaibigan nila ay nahulog si Renmar sa babae. Saka sinabi ni Rahito na magkaribal na sila ni Renmar saka ito tumakbo. Kaya muling nasarapan sa excitement ang vampira dahil nagbibinata na talaga ang nais nitong tikman na Rahito. Katulad daw ito ng tender, juicy at young beef na perfect meat. Paggising ni Renmar isang hapon, ay kinantsawan siya ni Haruhiko dahil para sa kanya ay isa talaga itong vampira dahil sa gabi nagigising. Pero nagtanong si Haruhiko kay Renmar kung paano siya naging vampira. At naikwento ni Renmar ang nakaraan noong isa pa siyang samurai na bakla. Isang gabi ay nakakita siya ng isang European blondie na vampira. Tumakbo siyang parang natalong manok panabong. Pero nahuli siya at ginawang zesto juice ang leeg na sinipsip ang kanyang katas sabay inject ng rabies ng vampira. Kaya paggising niya ay may pangil na siya. Dahil dito ay naiiyak sa tawa si Haruhiko na na-entertain sa inakalang biro lang. Nag-alala si Renmar nang wala pa si Rahito samantalang late na. Kaya agad siyang nagpaalam sa mga magulang para hanapin ang nilulutong pagkain dahil ayaw niyang malagyan itong tato at piercing sa katawan. Samantala sa base ng mga siga ay kasama nila ang bagong miyembro ng gang na kamukha ni Rahito. Nagpalagay ito ng bagong tusok sa tenga at naging isa na daw siga. Naroon din ang boss nilang si Ken na may malaki ding thumbtack sa tenga. Pero sinabi nitong ayaw ng tato dahil nakakadumi lang ng katawan. Dumating ang humahangos na Renmar at nagtanong kung naroon si Rahito. Pero paglingon ng kamukha nito ay taghihiyawat pala na tinubuan ng mukha at isa lang background character na nakahanda ng mapunta sa reincarnation world. Namukan si Renmar ng siga na nasaktan ng kamay at nagsumbong ito kay Ken. Aalis na sana ang vampira pero sinabi ni Ken na hindi siya pakakawalan dahil sa pananakit sa boy nito. Agresibong lumapit si Ken kay Renmar at naghanda para manuntok. Pero hindi naman nagpakita ng takot si Renmar na kinalkula pa sa utak na kaya niyang pabagsakin ang 5 kaharap sa loob lang ng 3 segundo. Biglang sumuntok si Ken na nilagan niya. Saka pa ito humabol-habol ng uppercut at ilan pang mga suntok. Pero nilagan pa rin ito ni Renmar na alam na daw kung ano si Ken. Dahil hindi makatama at pumoposisyon pa ng boxing si Renmar ay mas lalong galit na umatake si Ken. Agresibo itong nag-charge at tumalon para sana matuhad ang ulo ni Renmar. Ngunit umilag lang ang bakla at sinabing tumpak talaga na isa pang virgin boy si Ken sabay titig sa manoy nito. Kaya napadila sa lips at excited na pinisil-pisil pa ni bakla ang muscles ng sumuntok na Ken. Binalak pang sumuntok ni Ken, pero sinipa na siya ni Renmar kaya siya naitapon at naiiyak sa sakit na bumagsak sa lupa. Nais ipaghigantay ni Ken ang mga bata nito. Ngunit sinabi ni Renmar na sila ang naunang nambuli sa kanya. Kaya napagtanto ni Ken na siya pala ang bad guy doon. Dahil nabisto ay nagtakbuhan na palayo ang mga extra na siga. Dahil natalo ni Renmar si Ken ay sinabi ni Ken na gustong maging tauhan ni Renmar habang buhay. Kaya naisip ng vampira na pag-aari na niya ito at pwede na niyang tikman lalo na at malapit na rin itong maging 18. Pero naisip niyang mag-concentrate siya kay Rahito. Biglang dumaan si Rahito na galing ng supermarket store. Nakita ni Renmar ang binili nitong libro na may tips kung paano magpahulog ng mga babae. Kaya alam niyang iniisip pala siya ni Rahito sa mga nakaraang araw at nagsaya ulit sa isip ang bakla. Para kasi sa kanya ay walang binatbat ang kainosente ni Mona Lisa sa mas perpekto at inosenteng Rahito. Para mawala ang selos ni Rahito ay sinabi ni Renmar na ilabas ni Rahito ang litrato ni Aoy at apak-apakan niya ito. Pero sumagot si Rahito na hindi na daw kailangan basta panigan niya ito sa pag-ibig kay Aoy. Pero oo na hindi ang sagot ni Renmar. Nakaisip ng paraan si Renmar para maiwasang malapitan ng mga babae si Rahito.
Kaya inutusan niya ang nagpakilalang Ken kay Rahito na bantayan si Rahito at bugbugin ang sino mang lumapit dito. Sumama si Ken sa bahay ni Rahito at sarap na sarap ito sa luto ni Tamao. Masaya din siyang tinanggap ni Haruhiko at Rahito na sinabing kahit gabi-gabi pa siyang makikain doon. Ipinaliwanag kasi ni Ken na unang pagkakataon niya iyong kumain kasama ng isang pamilya na maraming mga lalaki. Nakita ni Ken na hindi luto ang karne na kinakain ni Renmara kaya nasabi nitong baka monster ang tiyan nang hindi niya alam na vampira. Sa isip ni Renmara ay walang lasa ang mga ito dahil dugo lang ang masarap sa kanya. Nagpakilala si Ken sa lolo na Fransken, kaya natakot ang lolo na may vampira na nga ay mayroon pang Frankenstein na pumasok ng bahay niya. Baka sinusundo na daw siya. Tanging si Renmara lang ang hindi masaya sa pagdating ni Ken sa kanila kaya sinabi niyang umuwi na ito. Pero sinabi ni Ken na hindi siya uuwi sa gabing iyon dahil nagpaalam na sa kapatid at nanay. Kaya sinabi ni Haruhiko na maligo sila sa backhouse nila at magkwentuhan ng hubad. Kaya excited din si Ken para dito. Nagpunta nga sila ng backhouse at tuwang-tuwa si Rahito dahil sa mga muscles ni Ken. At kahit na naiinis sa isip si Renmara ay masaya siyang tinitignan ang dalawang binatilyo na balak niyang kainin. At pagtayo pa niya ay nakita nilang naging siga na si Junjun dahil sa kakatingin sa kanila ni Renmara kaya napahiya ang bakla. Sa higaan ay katabi ni Renmara ang dalawang pogi. Kaya kailangan daw niya ng mag-ingat dahil baka pareho niyang higupin ang dalawa. Sinabi ni Ken na mag-sumo wrestling daw sila. Pero ayaw ng dalawa dahil baka magising yung natutulog sa baba. Kaya sinabi na lang ni Renmara na mag-arm wrestling sila. Mabilis lang na tinalo ng vampira si Tutoy. Kaya nais namang pumalit ni Ken na sinabing hindi pa siya natalo sa larong iyon. Hinamon niya si Renmara na magpustahan sila. Kapag nanalo si Ken ay opisyal na magiging brothers na sila ni Renmara at magkagatan sila ang kamay at mag-inuman ng dugo bilang kontrata. Kapag si Renmara naman ang manalo ay babantayan ni Ken si Rihiko kahit sa paaralan nito. Nagpalakasan ang dalawa at walang hirap na tinalo ng vampira yung siga. Habang natutulog ay kinuha na ng picture ni Renmara ang tulog na Rihiko at dinagdag sa koleksyon nito. Kinabukasan habang papunta ng school ay nagtanong si Ken kung nasaan si Renmara. Kaya ipinaliwanag ni Rahito na natutulog ito sa araw at gising sa gabi. Magkasama silang nagpayong sa iisang payong patungo ng school. Kaya kinantsawan sila ng mga siga na tauhan ni Ken. Pero nagulat ang mga ito nang makitang ito pala sina Rahito at Ken. Lumapit si Ken at inagaw ang payong ng isa na hindi makapalag dahil walang kaya. At sinabihan ng dating mga katropa na huwag na nilang sasaktan si Rahito kung ayaw nilang mabugbog. Kaya nagtakbuhan ang mga ito na nabahagang buntot. Hindi nila alam na pinagmamasdan pala sila ni Renmara na nagtatago sa gilid dahil nasasaktan sa sikat ng araw. Uuwi na sana siya nang makita ang dumating na Aoy. Inaasahan niyang magagalit si Ken sa babae kapag lalapit kay Rahito. Pero nagulat siyang nanlumo nang biglang tawagin ni Aoy si Ken na kuya. Nagkwentuhan pa ang mga ito tungkol kay Rahito na bagong kaibigan ni Ken. Masayang nagkalapit ang tatlo. At sinabi ni Ken na magiging brothers na talaga sila kapag nag-asawa sina Rahito at Aoy. Kinuha pang bigla ni Ken ang payong ni Aoy para daw magpayong silang dalawa sa iisang payong ni Rahito. Kaya pinayungan naman agad ng lalaki ang crush nito. Sa isip ni Ken ay masisiyahan si Renmara sa pagbabantay niya kay Rahito. Bago umalis ay inutusan pa niya ang babae huwag hahayaan ng ibang mga babae na malapitan si Rahito. Ngunit hindi nila alam na malungkot at basang-basa sa ulan ang nagmamatsyag sa kanila na Renmara. Nang dalawa na lang sila sa ilalim ng payong ay nagtanong si Aoy kung totoo bang vampira si Renmara. Kaya pabiro naman na sinabi ni Rahito na 450 years na si Renmara. At alam na ito ng buong pamilya nila. Kaya seryosong nagugulat si Aoy na naiisip pa ring may gusto sa kanya si Renmara pero hindi niya pinapaalam kay Rahito. Sa kabilang kalsada ay malungkot namang naglalakad si Renmara, nang makasalubong niya ang isang lalaking nakadamit ng puti na namukan siya. Agad itong naglabas ng baril at tinutukan siya dahil isa pala itong vampire hunter. Ipinakita ang nakaraan 10 taon na ang nakalipas ng isang vampire hunter ang binabaril si Renmara. Nahulog ang vampira at nasaktan kaya ito tumakas. Hindi kilala ni Renmara ang kaharap kaya nagpakilala itong si Umataro Sakamoto na isang guro. Alam ni Renmara na karamihang vampire hunter ay yung mga kamag-anak ng mga nabiktima nila. May mga dumating na mag-aaral kaya naagaw ang atensyon ni Umataro. At paglingon niya ay wala na si Renmara. Kaya sinamahan na niya ang mga estudyante papunta ng paaralan habang naiisip na baka isang estudyante niya ang binabantayan ni Renmara. Sa classroom habang nagtuturo si Umataro ay naalala niya ng pinatay ni Renmara ang ninuno niyang si Ryoma Sakamoto.
At during break time habang nag-uusap sina Rahito at Aoy ay narinig ng guro ang nasabi ni Rahito na vampira nitong bathhouse caretaker. Kaya nainteresado siya at lumapit para sana magtanong. Kaso ay biglang pumasok si Ken na siga at nagtanong kung anong kailangan ni Umataro. Nasabi din kasi ni Ken na kailangan niyang protektahan si Rahito dahil ito ang utos ng boss niyang si Renmara. Natigil lang si Ken nang sinabi ni Aoy at Rahito na isang teacher doon si Umataro. Lumabas ng classroom si Umataro. Pero sa labas ay sumilip siya at inisip na baka nakontrol na ni Renmara si Ken at baka isa din itong vampira. Sikat kasi si Ken bilang problem child at maton sa school. Pero hindi niya makita ang koneksyon kay Renmara na bathhouse keeper. Ipinatawag ni Umataro sina Aoy at Rahito. At pagpasok ng dalawa ay kunwari natapon ni Umataro ang hawak nitong baso ng kape sa paa ni Rahito. Saka mabilis niyang hinawakan, kinilatis at inamoy-amoy ang paa ni Rahito. Hanggang mapagtanto niyang normal na tao lang ito. Kunwari din napupulutin sana niya ang nabasag na baso at bigla siyang nasugat. Saka ipinakita ang dugo sa harap ni Aoy malapit sa mukha nito. At nakita niyang walang reaksyon sa kanilang dalawa at walang pagbabago. Kaya naisip niyang hindi vampira ang mga kaharap. Nagtanong ang dalawa kung bakit sila ipinatawag. Kaya nagdahilan si Umataro na gusto daw niyang magpunta ng bathhouse ni Rahito dahil narinig niyang matagal ng negosyo ito ng pamilya niya. Masaya naman si Rahito na excited pang sinabi na mayroon din silang bathhouse keeper na nagngangalang Renmara. Kaya nakumpirma ni Umataro ang target na nagtatago pala sa public bathhouse. Pasimpleng nagtanong din si Umataro tungkol sa kwento ni Rahito na vampira. At sumagot naman ang walang malay na bata na ito si Renmara. Hindi na nakapagrason si Aoy na hindi niya kilala si Renmara. Pero sinabi nitong karakter lang ni Renmara ang pag-arte na vampira. Sinabi pa kasi ni Rahito ang mga kwento ni Renmara sa kanila tungkol sa panahon ng mga samurai. Kaya mas kumpirmado sa isip ni Umataro na ang Renmara na kilala ni Rahito ang parehong Renmara na hinahanap niya. Samantala ay nag-iisip si Renmara sa kwarto nito nang marinig ang masayang pagtawa ni Rahito. Pumasok siya sa sala para makisalo. Pero nagulat siya dahil kasama na pala ng pamilya si Umataro na nagpakilalang teacher na nag-home visit. Aalis sana si Renmara pero sinabi ni Umataro na maupo ito dahil may mahalaga silang pag-uusapan. Kaya naupo nga ang vampira sa harap ni Umataro. Naghanda ng barilang vampire hunter samantalang hinanda naman ng vampira ang matulis nitong kuko. Sinabi bigla ni Umataro na vampira si Renmara. Pero imbes na matakot ay natawa pa ang mag-asawang magulang ni Rahito. Sinabi nilang matagal na nilang alam. Ipinilit ni Umataro na totoong vampira si Renmara pero tumayo na rin si Haruhiko na ipinagtanggol si Renmara. Inagaw pa nito ang baril ni Umataro na sinabing pangit ang hitsura. Pero muling binawi ito ng vampire hunter na sinabing magpunta sila sa likod niya para hindi inumin ni Renmara ang dugo nila. Pero biglang umakbay sa kanya si Renmara at sinabi sa pamilya na ang totoo ay magkakilala sila ni Umataro. 10 years na ang nakalipas pero sineryoso daw ni Umataro ang biro niya noon. Bago nagpaalam ay sinabi ni Umataro na poprotektahan niya si Rahito. Saka din sila lumabas. Nang sila na lang ay tinutukan ni Umataro ng baril si Renmara at nagtanong kung nakailan na ito ng pinatay na tao sa loob ng 10 taon. Mabilis siyang tinutukan ng matatalim na kuko ni Renmara sa leeg. Pero kasabay din na natutukan din siya ng tusok na may lason para sa mga vampira. Natigil ulit ang laban nila nang lumabas si Rahito dala ang bag ng guro na naiwan nito. Kaya napilitang magpaalam si Umataro paalis. Saka niyakap naman ni Renmara si Rahito na sinabi ding poprotektahan ang bata na nagtataka. Nang makatulog na ang lahat ay nagpunta ng bathhouse si Renmara para maglinis. Ngunit naramdaman niya agad na may tao at naroon nga si Umataro na hinihintay siya. Sinabi nitong miss na kasi siya agad kaya bumalik agad sabay tutok ng baril. Pero inawat siya ni Renmara na sinabing mahalaga ang reputasyon ng bathhouse. Ibinaba ni Umataro ang baril at sinabing nagbago na daw si Renmara mula sa pagiging maninira at kinukuha lahat ng gusto. Pero nakangisi na sinabi ni Renmara na walang nagbago sa kanya. Dahil 3 taon lang ang hinihintay niya para inumin ang dugo ni Rahito at kunin din ang pagmamayari ng bathhouse. Muling galit na umatake si Umataro gamit ang may lason na pantusok. Ngunit nakaiwas si Renmara at si Umataro pa ang nasugat ng kuko sa mukha. Sa kanilasahan pa ang dugo ng vampire hunter at may nalaman. Naalala ni Umataro nang makita ang vampira na kinagat at sinipsip ang leeg ng isang tao. Kaya mula noon ay naging vampire hunter na siya. Sa isang iglap ay nalapitan ni Renmara si Umataro. Ngunit tinapunan ito ni Umataro ng mga lalagyan ng tubig at binalak sugatan ng lason. Pero nakailag ang vampira at naibalibag pa si Umataro.
Sinabi ni Renmaro na papatayin na si Umataro sabay balak na kagatin sa leeg. Ngunit niyakap siya ng mahigpit at nilock ni Umataro kaya akala niya kung patay na siya. Pero biglang nagladlad ang vampire hunter na sinabing nababakla din siya kay Renmaro at nais ding makagat sa leeg. Walang hiya na pasubo ako sa pag-recap nito. Sinabi ni Umataro na 10 years ago nang sundan niya si Renmaro ay nakita niya ang pagsipsip nito sa isang lalaki. At feeling ni Umataro ay gusto din niyang maramdaman iyon dahil isa rin pala ito masuchest. Alam daw niyang hindi pagpatay kay Renmaro ang misyon niya, kundi ay magpakagat dito para maramdaman ang sakit ang mapunta sa langit. Sabay tigas ng tag-uro ang bakla. Pero nagtanong ang vampira kung bakit may baril siya. Kaya ipinaliwanag ni Umataro na nagseselos siya kay Rahito dahil dapat ang dugo lang niya ang sipsipin ni Renmaro. Nang malasahan pala ni Renmaro yung dugo niya ay lasang dugo ng virgin na bakla. Pero hindi na niya nasabi dahil inatake siya ni Umataro. Kiniliti ni Renmaro si Umataro para makawala. At sinabing hindi na pala siya nagugutom. Kaya biglang naghubad si Umataro at sinabing ginawa niya ang lahat para maging pure para kay Renmaro. Hindi siya nagbisyo ng alak at sigarilyo. At hindi rin siya nag-chicks kahit inaaya na siya para maging kaakit-akit daw siya kay Renmaro. Nagkwento pa siya ng malungkot na nakaraan kung paano siya naghirap na mahanap si Renmaro. Ipinipilit ni Umataro na higupin na siya ni Renmaro. Pero hindi daw type ng vampira yung ipinipilit yung dugo sa kanya. Kaya sinubukan pang ma-reverse psychology ni Umataro si Renmaro na huwag inumin ang dugo niya. Pero alam na ito ng vampira. Biglang nagbukas ang ilaw at pumasok si Rahito. At nakita nitong maganda ang mga muscles sa katawan ni Umataro na kanyang hinangaan. Kaya nagtanggal din daw ng damit si Renmaro para ipakita ang muscles. Pero napaisip sila na hubad silang pareho na nakita ni Rahito kaya alam na this. Pero biglang sinabi ni Rahito na baka sabay daw silang maliligo. Kaya nagtanggal din ito ng damit para makisabay na maligo. Dahil dito ay nagalit ang tag-uro ni Renmaro na mahal daw niya si Rahito. Kaya na friendzone naman si Umataro na umasa lang. Sa bathhouse ay nagseselo si Umataro dahil si Rahito ang apple of the eyes ni Renmaro. Nagtanong siya kung bakit pinatay ni Renmaro ang ninuno niyang si Ryoma. Pero ipinaliwanag ni Renmaro na hindi siya ang pumatay. Naging spy daw siya ng isang malakas na grupo na Shinsengumi para manmanan ang bahay ni Ryoma. Pero dahil maganda ang layunin ni Ryoma ay napalapit siya dito at nahulog ang bakla. Kaya hindi na niya inasam pang tikman ang dugo nito. Kaso ay inatake sila ng iba pang miyembro ng Shinsengumi clan kasama ng isang malakas na captain kaya nag-aagaw buhay si Ryoma na inabutan ni Renmaro. Pero ininom niya pa rin ang dugo nito dahil sinabi ni Ryoma. Wala daw kasing sarap ang dugo ng minamahal ng mga vampira. Kaya biglang sinabi ni Rahito na kahit anong oras ay pwedeng inumin ni Renmaro ang dugo niya. Kaya na-excite naman si Renmaro na gusto na ito ngayon din. Pero nagbibiro lang pala si Rahito na tumayo at nagpaalam dahil tapos ng maligo. Nang sila na lang ay sinabi ni Umataro na dahil isa siyang guro at vampire hunter ay babantayan pa rin niya si Rahito. Pero sa isip ay ginagawa niya iyon dahil alam niyang kapag tapos nang nainom ni Renmaro ang dugo ni Rahito ay hindi na niya ito makikita pa. At gusto niyang siya ang dapat sipsipin ni Renmaro. Sinabi ni Renmaro na hindi pagkain ang pagtingin kay Umataro, kundi ay isa na itong tae. Nakwento ni Rahito ang lahat ng nangyari kina Aoi at Ken. Kaya huwag daw saktan ni Ken si Umataro. Hindi nila alam na nasa gilid lang pala si Umataro na nakikinig sa kanila. Sinabi ni Ken na dapat maligo silang lahat sa bathtub kasama din si Aoi. Pero si Renmaro ang na-imagine ni Aoi na kasama sa bathtub. Kaya nag-blush ito at tumakbo paalis. Sa isip ni Umataro ay baka kinagat ni Renmaro si Ken ng gabing makitulog ito sa bahay nila at isa na din itong bagong uri ng vampira na naglalakad sa ilalim ng araw. Nang wala na sina Aoi at Rahito ay tinawag ni Ken si Umataro sa rooftop para mag-usap. Pero sa rooftop ay naghanda si Ken para sa laban. Umatake siya ng malakas na suntok. Pero nakailag si Umataro sabay tusok ng vampire killer na blade. Nasaktan si Ken pero hindi nasunog kaya napagtanto ni Umataro na hindi ito vampira. Nasuntok si Umataro pero nagawa nitong mahuli ang kamay ni Ken at nagtanong kung anong relasyon nila ni Renmaro. Kaya sinabi ni Ken na brother at arms sila. Nagtanong naman si Ken at sinagot ni Umataro na mas malalim pa ang relasyon nila ni Renmaro. Nagtanggal ng damit si Ken saka nakipagpalakasan kay Umataro habang nagdadaldal na magiging bayaw niya si Rahito kapag nagpakasal silang dalawa. Natatalo si Umataro na napaluhod. Pero naisip na hindi naintindihan ni Ken ang nais niya. Akala ni Ken kung pinipigilan niyang magkatuluyan sina Aoi at Rahito. Pero ito pala ang gusto ni Umataro para hindi mabigyan ng tsansa si Renmaro na maseduce si Rahito.
At kapag naging heartbroken ito ay pagkakataon na niya para magpapansin. Kaya tumayo siya at sinabi kay Ken na magtulungan sila para maging romantic ang relasyon ni Aoi at Rahito. Ayaw sanang maniwala ni Ken pero sinabi ni Umataro na inutusan din siya ni Renmara para gawin ito. Kaya naniwala naman ang malaki ang muscle na walang utak. At masaya pa silang nagtawanan na gumawa ng plano para may kasal sina Aoi at Rahito. Kaya nagulat sina Aoi at Rahito nang pareho silang makatanggap ng message mula kay Ken na pupunta daw sila sa bathhouse bukas. Nagkita nga silang tatlo kinabukasan para sabay maligo at masaya si Rahito. Sa bathhouse ay nadismaya si Aoi dahil hindi si Renmara ang nagbabantay sa front desk kundi ay ang lolo ni Rahito. Magkasama namang pumasok sina Rahito at Ken. At nagulat si Rahito nang dumating din bigla si Umataro. Nag-usap daw sina Ken at Umataro na parang nagulat doon. Pero ang totoo ay nag-usap na pala ang mga ito sa rooftop ng paaralan at binalak talaga nilang mapag-date sina Aoi at Rahito. May ginawa din silang script kaya sa bathhouse ay naging parang artista ang dalawa na pinag-usapan ang nararamdaman ni Rahito para kay Aoi. Naramdaman naman ni Vampira Bakla na hindi mapakali si Rahito. Kaya mabilis siyang sumilip sa bathhouse at nakita sina Ken at Umitaro na pinagitnaan si Rahito. Naamoy niyang may balak ang dalawa sa pinapalaki niyang pagkain kaya agad siyang umalis dala ang panggatong. Naghihintay sina Ken at Umataro kung mag-first move si Rahito kay Aoi. Pero nasaktan sila sa init ng tubig kaya sila tumayo. Sinilaban pala ni Renmara yung hot bath kaya nainitan ang mga matanda. Akala ni Renmara kung panalo na siya pero biglang pumasok din yung tatay ni Rahito na sulsul sa anak. Saka pa inimbitahan sina Ken at Umitaro sa hapagkainan kaya hindi masaya si Renmara. Sarap na sarap sa pagkain ang lahat dahil sa curry. Maliban lang kay Rahito na hindi ginalaw ang pagkain. Naalala ng tatay at nina Umataro at Ken na in love talaga si Rahito na hindi makakain. Kaya nagsenyasan sila ng lihim lalo na at magkatabi sina Aoi at Rahito. Kaso ay biglang dumating si Renmara na umupo sa gitna nila kaya lihim na kinilig si Aoi. Tinawag ni Umataro si Renmara sa tabi niya pero ayaw ng Vampira. At sinabi pa ni Renmara na ihahatid na nito pauwi si Aoi. Kaya nag-react ang tatay, si Ken at Umataro na doon muna si Aoi. Sa isip ng tatlong pro Aoi at Rahito ay umalis na muna si Renmara para mapagbigyan ang dalawang bata. Pero hindi pumayag si Renmara na tumayo at mas lalong tinawag si Aoi para ihatid pauwi. Sasama sana si Rahito pero sinabi ni Renmara na samahan niya ang mga bulog. Excited naman na sasama si Aoi kay Renmara. Pero biglang tayo ng tatay, si Ken at Umataro at inaya ang lahat na maglaro muna ng card game. Nagpalusot pa si Renmara na ang mga matanda lang ang maglaro. Pero kinalabit siya ni Rahito at sinabing pati siya ay manatili para makipag-card game. Kaya masaya ulit si Junjun ni Bakla at pumayag itong sumali ng isang round lang. Sinabi ni Ken na ang matatalo daw ay aaminin kung sino ang crush na kina-excite ng tatay. Sa isip ni Renmara ay hindi papayag na matalo kahit isa kina Aoi at Rahito. Samantalang sa isip ni Ken at Umataro ay target nilang matalo si Rahito para mapaamin na si Aoi ang gusto. Habang naglalaro ng card ay gusto namang matalo ni Aoi si Renmara para malaman kung sino ang crush. Dahil magkakasabwat sina Ken at Umataro ay nagsesenyasan ang mga ito kung anong dapat bunutin ng kasama. Kaya napanganga na lang si Renmara. Pagkaraan pa ay panalo na sina Umataro, Ken, Aoi at Renmara. At tanging sina Haruhiko at Rahito na lang ang natitirang naglalaro. At sa huli ay si Haruhiko ang natalo kaya bagsak ang plano ni Ken at Umataro. Dahil late na daw ay sinabi ni Haruhiko na matulog na silang lahat doon. Magkakatabi daw ang lahat ng mga lalaki sa kwarto ni Rahito. Samantalang matutulog si Aoi sa kwarto ni Renmara kaya excited ang babae. Sa kwarto ay hindi makatulog si Renmara dahil 3 virgin ang kasama nito na pwede niyang patusin kahit anong oras. Hindi na siya makatiis at nais na niyang tikman kahit kaunti lang si Rahito. Pero bigla siyang kinalabit ni Umataro na nagtanong kung nauuhaw na si Renmara dahil pwede daw siya habang hubad na. Pero tumayo si Renmara at sinabing magiging Batman muna. Nagpunta siya sa kwarto kung saan tulog si Aoi at nagpalit ng damit bilang vampira. Saka naghunting ng mga extra at ininom ang dugo nila. Pagbalik niya sa kwarto ay nakita niyang gising na si Aoi na hindi daw makatulog. Dahil ayaw ni Renmara na makita sila ni Rahito doon ay dinala niya si Aoi palabas. Naupo sila sa bubong ng isang bahay at doon ay nagtanong si Aoi kung nasubukan na bang na-inlove ni Renmara. Sa isip ni Renmara ay baka nais magpatulong ni Aoi para mapalapit kay Rahito. Kaya nagkwento si Bakla na na-inlove siya sa nag-iisang tao na virgin at aanihin niya ito pagkatapos ng 3 taon. Sa isip naman ni Aoi ay inakala niyang siya iyon dahil virgin siya at magiging 18 years old din siya pagkatapos ng 3 taon at pwede nang maging barbecue.
Kaya excited ang lokong babae. Ibinalik ni Renmara ang tanong na sinagot naman ni Aoy na in love din pero hindi pa pwede. Kaya naiinis si Renmara na inakalang si Rahito ang crush ni Aoy. Matinding karibal daw niya ang babae sa pakikipag-unahan sa virginity ni Rahito. Sa rooftop ay binugbog ni Ken ang isang extra na inakalang action star ang role niya. Pero punching bag pala kaya bagsak itong duguan ng mukha. Dumating bigla ang grupo ng K-pop Powerpuff Girls na grupo ni Kaoru. Natatakot si Ken kay Kaoru dahil ito daw ang big boss na grupo ng mga siga na babae sa paaralan. Pinapaalis siya ng mga ito dahil hindi daw si Ken ang boss ng top floor na iyon. Inakala ng isang babae na nanginginig sa galit si Ken pero sa isip ng lalaki ay nanginginig siya sa takot. Dumating din si Rahito na dala ang pinabili ni Ken na Chucky Choco Drink. At mabilis itong ininom ni Ken. Naging si Rahito ang tampulan ng tukso ng mga kasama ni Kaoru. Pero baliwala lang kay Rahito na nag-offer pa ng band-aid nang makita ang marka ng dugo sa damit ni Kaoru. Pinagtatawanan siya ng ibang mga babae dahil para daw siyang elementary. Sinabi ni Kaoru na wala siyang sugat at nadumihan lang ng dugo ng iba ang damit niya. Kaya nag-offer ulit ng panyo ang bida na muling pinagtawanan ng ibang mga babae dahil hindi daw normal iyon sa high school nila. Pero wala sa sarili na kinuha ito ni Kaoru na nag-blush ang mukha habang tinitignan sina Ken at Rahito paalis. Nax, may bagong karibal si bakla. Ipinakita ang nakalipas ni Kaoru na hindi niya gusto ang mga lalaki dahil bastos sila at ang gusto lang sa kanya ay yung kuweba niyang tinatago. Higit sa lahat ay yung tatay niyang lasenggo ang pinakaiinisan niyang lalaki dahil binubugbog nito ang kanyang ina. Kaso ay ibang-iba daw si Rahito nang makita niya ito dahil ang gwapo nito at cute ang lips na tulad ng isang ball ng ginto. At kilig to the bones ang babae na hindi pinahalata sa mga kasamang siga. Nakita nila ang pangalan ni Rahito sa panyo at ang pangalan ng backhouse nila. Kaya nahanapan din nila ang backhouse na dahil malaki ay naisip ni Kaoru na lupa siya at langit ang lalaki. Nakita nilang nagtatrabaho si Rahito na nagbubuhat ng panggatong kasama ni Renmara. Nagpapansin bigla si Kaoru kay Rahito na nakita naman ng tutoy. Naalala nito ang warning ni Ken na mag-ingat sa mga babaeng ito kaya nagtago siya kay Renmara. Nagtanong ang bakla kung bakit. Pero napasigaw ang ibang mga babae dahil pogi daw si Renmara. Sinabi bigla ng mga ito na kaibigan daw nila si Rahito kahit nabuli naman sila kay Rahito. Saka hinihingi pa ang phone number ni Renmara. Ipinakita naman ni Kaoru ang panyo ni Rahito kaya lumapit ang bida na tutoy. Kaya nakyutan si Kaoru na parang tuta daw si Rahito na lumapit. Pasiga pa na matapang daw si Kaoru sa pagbalik ng panyo ni Rahito. Pero sa isip ay kilig na kilig itong kausap ang bida. Dahil naroon na daw sila ay inaya sila ni Rahito na maligo. Pero galit na sinabi ng iba na gusto lang daw manilip ni Rahito. Saka pinagtatalakan siya ng kunwaring galit na Kaoru pero deep inside ay laglag na ang panty nito. Naiinis naman si Renmara dahil pinapakitaan ng hindi maganda ni Kaoru si Rahito. Saka nagsumbong pa na parang bata si Rahito sa kanya. Dahil nakulitan na sa mga babae ay ginamit ni Renmara ang vampire pheromones nito para makapag-hipnotismo sa mga babae. Nang makuha niya ang atensyon ng mga babae ay inutusan niya ang mga ito na umuwi na kaya nag-alisan naman ang tatlo. Nang sinabihan din niya si Kaoru na kahit bisitahin na lang sa bahay nito kung gusto, ay nagulat siya nang sabihin ni Kaoru na ayaw niya ng matanda at kalbo. Kaya nang mag-isa na lang siya ay naisip niyang pwedeng balakid si Kaoru sa kanya. Nag-text siya kay Ken na natutulog sa classroom. Inutusan niya si Ken na pigilan daw si Kaoru na malapitan si Rahito. Kaya umalis nga siya ng classroom kahit naroon ang teacher nila. Hinahanap niya si Kaoru para labanan. Pero biglang nagsalita ito sa likod niya at kung ano-ano ang pinagsasabi ng babae laban sa sigang lalaki. Kaya nasasaktan naman daw si Ken dahil kahinaan niya ang murahin ng mga babae. Sinabi ni Ken na huwag sasaktan ni Kaoru si Rahito dahil brother-in-arms sila. Nagtanong lang naman si Kaoru kung may crush bang babae si Rahito. Pero sa paningin ni Ken ay mukha itong family breaker na balakid kay Aoy at Rahito. Nang malaman ni Renmara na hindi tagumpay si Ken ay napilitan siyang tawagan si Umataro. Excited naman si Umataro na akala kung nais na siyang inumin ni Renmara. Saka kumakain pa ng lunch ang weirdo sa loob ng Cub-Eta. Pero dinerecho na ni Renmara na kailangan niya ang tulong ni Umataro bilang isang guro dahil binubuli na ni Kaoru si Rahito. Kaya sinabi ni Umataro na gagawin ang makakaya saka binabaan siya ni Renmara. Nilapitan ni Umataro ang grupo ni Kaoru para sana kausapin. Pero crush din siya ng tatlong sophisticated na babae na tinanggal pa ang glasses ng guro. Para sa kanila ay mukha daw itong sikat na Korean star. Pero para kay Kaoru ay mukha itong may masamang balak kaya iniwan niya muna ang mga kasama.
Nang makita niya si Rahito ay muling bumilis ang tibok ng puso ni Kaoru na tinawag ang lalaki. Nagulat si Rahito na sinabi ang last name ni Kaoru pero pag-alit na sinabi ng babae na tawagin siya sa first name. Dahil nasabi ni Rahito na naisip nito si Kaoru ay mas lalong masaya ang babae. Muling tinawag ni Rahito si Kaoru na maligo sa bathhouse nila pero galit na nagmura-mura ulit si Kaoru. Ngunit sa loob-loob nito ay masayang-masaya siya sa pag-imbita ni Rahito. Saka nag-live na video sina Ken at Umataro na pinakita kay Renmara. Kaya galit ulit ang bakla sa inakalang bully ni Rahito. Pag-uwi ni Kaoru ay diretso siya sa mga laruan nitong stuffed toys. Saka iniisip niyang si Rahito ang niyayakap at feeling niya ay in love na siya. Ngunit natapos ang moment niya nang biglang pumasok ang tatay niya na sinampal siyang muli saka kinuha ang pera niya sa wallet. Saka din umalis ang walang silbing tatay. Kaya daw pala nagmi-makeup si Kaoru para itago ang pasadulot ng pananakit ng tatay. Nag-text siya sa mga kaibigan para makitulog at welcome naman siya. Binuksan niya ang bintana paalis pero gulat na gulat siya nang makita ang nakabitin na Renmara. Namuka nito agad ni Kaoru. Kanina pa daw naroon ang vampira at narinig lahat ng usapan nila. Inakala ni Kaoru kung naaawa ito sa kanya pero naroon daw ang vampira para inumin ang dugo niya. Ganun pa man ay hindi natakot si Kaoru na pinilit itabi si Renmara. Saka din lumabas ng bahay. Pero naiinis si Kaoru nang walang tigil siyang sinusundan ni Renmara at nagtanong. Sa isip ni Kaoru ay stalker si Renmara dahil tinawag pa siya nito sa walang gaanong tao. Nasa ganun silang sitwasyon nang nakarating na ang tatay ni Kaoru mula sa pagbisyo. Inakala nitong boyfriend ni Kaoru si Renmara lalo na nang sabihin ni Renmara na marami siyang pera. Kaya na-interest ang tatay na tinawag si Renmara at Kaoru sa loob ng bahay kaya malaya nang makakapasok ng bahay si Renmara. Masaya si Renmara dahil sa isip ay iinumin niya ang dugo ng pamilya ng bully ni Rahito. Nang nasa loob na sila at kaharap na ni bakla ang pamilya ni Kaoru ay magsasalita sana siya nang sinapak siya ng tatay at sinabing siya ang boss doon. Nagtanong ang tatay kung magkano ang pera ni Renmara. Kaya sumagot ang vampira na mahigit 1 bilyon ang pera niya. Nakuha daw niya ito sa pagta-taxi driver saka ginamit pang negosyo ng bar noong panahon na bagsak ang ekonomiya. Sinabi ng tatay na hindi daw siya naniniwala at sinungaling si Renmara. Tinawag ni Kaoru si Renmara sa isang kwarto para kausapin. Sinabi niyang marami ng mga guro ang dumating para kausapin ang tatay ex-boxer para maging responsable sa pamilya pero wala daw nangyari. Pero para kay Renmara ay wala siyang paki sa problema ng pamilya. Ayaw daw niyang matawag na sinungaling kaya muling lumabas para kausapin si Kazutoyo at mabilis ipinakita ang 10 million yen na laman ng isa lang sa mga bank accounts niya. Masaya naman na naniwala ang tatay na sinabing pwede nang gawin ni Renmara ang gusto kay Kaoru. Kahit isama pa daw nito ang asawa niya. Nang magsalita si Kaoru na hindi payag ay susuntukin sana siya ng nagalit na Kazutoyo. Pero pinigilan siya ni Renmara na sinabing hindi na nito pwedeng saktan ang pag-aari niya. Sumuntok pa si Kazutoyo pero mabilis iniwasan ni Renmara sa kasinugat ang leeg ng matanda at pinagbantaan na papatayin siya. At sinabi pang isa siyang vampira. Kaya nahihi ang lalaki at gumapang paalis. Nakita ni Renmara na stress daw ang ina ni Kaoru at hindi masarap ang dugo nito kapag ganun. Kaya ginamitan niya ito ng hipnotismo para gawing masaya. Kaya naging masaya ang ina na aalis daw muna para mag-shopping. Nang dalawa na lang sila ay sinabi ni Renmara na hindi siya kalbo at matanda tulad ng sinabi noon ni Kaoru. Nilapitan niya ang babae para sana kainin. Pero mabaho daw ito dahil sa inilalagay na makeup sa mukha. Kaya nagalit bigla si Kaoru na sinabing hindi pwedeng tanggalin ang makeup. Sinabi pa nitong mas weird si Renmara na nagko-cosplay pa ng vampira na pinagtaka ng bida. Para mainom ang dugo ay pinisil ni Renmara ang sariling ilong para hindi maamoy ang makeup ni Kaoru. Kakagatin na sana niya ang babae pero tinulak ng babae ang mukha niya. Kaya nasaktan ang ego ni Renmara dahil ito lang ang babae na hindi tinabla ng kanyang vampire pheromone. Naalala niyang bully si Kaoru kaya naiinis siyang nagtanong kung bakit bully si Kaoru kay Rahito. Nag-blush naman si Kaoru sa pagkarinig sa pangalan ni Rahito. Ngunit agad na pinigilan ni Renmara ang sarili baka daw maulit ang inakala niyang dahilan kung bakit in love si Aoi kay Rahito. Sa isip ni Kaoru ay gwapo naman talaga si Rahito at hindi niya ito binubuli. Muling binalak lumapit ni Renmara pero tumatakbo si Kaoru na akala kung yung kuweba niya ang gusto ng vampira. Sumigaw si Kaoru na sinabing galit siya sa mga lalaki. Pero dahil vampira ay agad din siyang nahuli ni Renmara. Checkmate na sana pero biglang nag-text ng marami si Umataro na ipinakita pa ang mukha na puno ng makeup. Akala daw kasi nito kung gusto ni Renmara ng makapal ang makeup.
Ipinakita ni Renmara ang mukha ni Umataro at nagtanong kung ganito ba ang expertise ng G4 na grupo ni Kaoru na kinumpirma naman ng babae. Biglang nakaisip ng paraan ang vampira na dahil naging useless na sina Umataro at Ken na mapaghiwalay sina Aoi at Rahito ay gagamitin niya si Kaoru. Kapag naging kasali sa G4 si Rahito at puno ng makeup ang mukha nito ay hindi na siya malalapitan ni Aoi lalo na at magsusungit si Kaoru kay Aoi. Kaya sinabi bigla ni Renmara sabay hawak sa lips ni Kaoru na isama si Rahito sa G4. Hindi na nakatanggi si Kaoru at agad na umalis ang mang-uubos ng lakas na tumalon sa ilalim ng buwan. Kinabukasan ay nagulat si Rahito paglabas ng pinto dahil naghihintay ang G4. Sinabi ni Kaoru na inutusan sila ni Renmara para isali siya. Kaya walang nagawa ang tutoy nang hilahin siya ng masaya sa loob na Kaoru. Ginawa nilang maganda si Rahito gamit ang power ng makeup. Kaya natatawa ang ibang mga babae sa bagong mukha ni Rahito. Pero para kay Kaoru ay cute na cute si Rahito at hindi na siya makapagpigil pa. Sa labas ng resto ay gulat naman si Ken dahil kasama ng G4 si Rahito. Agad niyang tinawagan si Renmara at nagsumbong. Pero nang makita ni Renmara ang mukha ni Rahito ay natawa lang ito. Nagsumbong din si Ken kay Umataro tungkol sa bagong itsura ni Rahito. Naisip ng guro na madidismaya si Aoi kapag nakita ang baklang version ni Rahito kaya nagplano silang pigilan na makita ng babae si Rahito. Lumabas bigla si Aoi kaya nagdahilan ng dalawa na masakit ang tiyan ni Ken at dapat samahan ni Aoi pauwi. Kaso ay dumating si Kaoru kasama si Rahito. Nakita ni Aoi ang may makeup na Rahito pero nasorpresa ang lahat nang sabihin ni Aoi na cute ang bagong itsura ni Rahito. Dahil paulit-ulit na sinabi ni Aoi na cute si Rahito ay nagselo si Kaoru at hinila ang kamay ni Rahito saka umalis. Pero hindi daw papayag si Ken at sinabi kay Aoi na kukunin pabalik si Rahito. Sa rooftop ay lihim ang kasiyahan ni Kaoru dahil kasama niya ang crush. Pero kasabay din na sinusungitan niya ito kunwari. Nagulat sila nang lumabas daw ang handa sa laban na Ken para kunin si Rahito pabalik. Hindi daw siya makakapayag na mahulog si Rahito sa poder ng mga babaeng mababa ang lipad na tulad ng G4. Mag-aaway sana sila ni Kaoru pero sinabi ni Rahito na mali ang pagkakaakala ni Ken. Dumating din si Aoi na sinabihan ni Ken na umalis ng rooftop dahil ayaw niyang maging katulad ng mga pangit na G4 na basagulero. Ngunit sinabi ni Aoi na huwag husgahan ni Ken ang mga babae base sa kanilang hitsura. Dahil ang totoo daw ay mas mukhang siga si Ken at parang siya ang boss ng mga punk sa paaralan. Kaya nasaktan si Ken dahil siya pa ang mukhang siga sa paningin ng kapatid. Nagustuhan ng G4 si Aoi dahil sa ugali nito. Lalo na nang masabi niya ang tungkol kay Renmara na marunong din sa paggamit ng makeup at pag-costume bilang vampira. Nais ng mga babae na maisali si Aoi sa kanilang grupo kaya naiiyak naman si Ken na umiyak sa balikat ni Rahito. Nais daw ni Aoi na magkaroon ng mas matandang kapatid na babae kaya masaya na siya na maging kaibigan ng G4. Naging masaya bigla si Kaoru nang makita ang favorite anime character ni Aoi na paborito din niya. At pareho daw silang mahilig sa mga cute na bagay. Habang nagsasaya ang mga babae ay feeling naman ni Ken na pwede nang mag-evaporate. Nagtanong si Kaoru kay Aoi kung gusto din ba nito si Renmara. Nakinablush ni Aoi at hindi nakasagot. Sa isip ni Kaoru ay nagtataka kung bakit nahuhulog ang mga babae sa vampira. Pero hindi nila alam na siya ang nilapitan ni Renmara at muntik ng gapangin. Pero mananahimik na lang daw siya para sa pagkakaibigan. Pag-uwi ni Rahito ay hinatid pa rin siya ni Kaoru kaya masaya si Renmara. Pero nagulat siya paglabas ni Aoi sa tabi nila. Sinabi ni Aoi na naging member din siya ng G4 kaya sa isip ng vampira ay malakas ang power ni Aoi kaya kailangan na niyang ayusin ang dapat ayusin. Samantala ay isang guro ang pinakiusapan si Umataro na maging night shift muna na pinayagan naman ni Boy Labo. Pero pagsapit ng gabi, ay ipinakita ang isang blondie na vampira na tinusok ng tubo ang kawawang Umataro na tumulo pa ang dugo. Kinabukasan ay naging balita siya sa school na pinagkamalan na binugbog ng mga siga. Binisita din siya ni Rahito, Aoi at Renmara. At nang malaman nilang ayos na si Umataro ay sinabi ni Renmara na umalis na sila para magpahinga si Umataro. Pero sa labas ay biglang niyakap ng bakla si Rahito at sinabing mag-ingat ito pag uwi at isara ang pinto. Saka sinabing kakausapin lang niya saglit si Umataro. Pagbalik ni Renmara ay inakala ni Umataro kung nauuhaw na ang vampira sa kanyang kulay berde na dugo. Pero seryosong nagtanong si Renmara kung kagagawan ba ito ng vampira. Sumagot din ang nagseryosong Umataro na nag-relax kasi siya dahil nakita niyang bata lang yung vampira. Sinabi nitong madami daw hunters ang naging biktima at target ng mga vampira. Nagkwento si Umataro na may teacher na nakiusap sa kanya na palitan ang night shift nilang guro dahil may sakit ito. Kinagabihan ay narinig niyang maingay ang tuturuan niyang night shift.
Dahil isa palang malaking tao ang kinukwelyuhan ng isang K-pop na blondie. Susuntukin sana ng siga ang blondie pero iniunat ng blondie ang kamay at pinitik ang lalaki na nagdugo ang ilong na naitapon. Saktong dumating si Umataro at mabilis na namagitan sa gulo, at nagulat siya dahil kilala siya ng blondie. Hinawakan niya ang kamay ng blondie at inamoy ito. At nalaman niyang isa itong mang-uubos ng lakas kaya agad niyang pinaalis ang mga estudyante. Ngunit paglingon niya ay siya na lang pala ang nasa kwarto kasama si Blondie. Binalak siyang kagatin ng vampira sa leeg pero agad umilag si Umataro na nag-backtumbling. Nagtanong si Umataro kung anong ginagawa doon ng vampira. Kaya sinabi ng Blondie na naroon siya para ma-hunting ang vampire hunter. Sinabi pa ni Blondie na Katsupoy na nakita niya ang record ni Umataro na pang-3 sa mga hunters. At nauna na niyang pinatay ang iba pa mula sa pang-top 10 pababa at pang-8 na niya na papatayin si Boy Labo. Kaya nagulat si Umataro. Mabilis na umatake si Blondie na tinulak ang guro ng malakas sa nabasag na bintana. Bumaril si Umataro pero iniwasan lang ng K-pop vampire. Saka lumapit sa nanghina ng Umataro. Nagtanong ang guro kung anong balak ng Blondie. At sinabi nitong pagkatapos patayin ang lahat ng mga vampire hunters ay isusunod na papatayin din ang lahat ng mga vampira para siya ang maging boss sa mundo. Saka parang manok na kakainin isa-isa ang mga tao. Paglapit ng vampira ay inilabas ni Umataro ang lason na pangtusok sa mga vampira. Mabilis itong kinagat kaya inakala ng kalaban na nagpapakamatay siya. Pero biglang binuga ni Umataro ang lason sa mukha ni Blondie kaya ito nasaktan at nagkaroon ng pagkakataon ang hunter na tumakbo. Nakarating siya sa isang pasilyo at binalak tawagan ang Hunters Association. Kaso ay katabi na pala niya ang vampira na mabilis siyang tinusok sa dibdib gamit ang matulis nitong kuko. Saka masaya pang tinikman ng bakla ang dugo ng isa pang bakla at nakiliti pa ang loko ang Blondie dahil may sipa daw ang flavor ng dugo ni Umataro. Pangarap daw na mainom ng vampira si Umataro at akala niya kung iyon na ang tamang oras. Pero hindi daw nag-evolve si Taguro niya kaya si Renmare lang ang gusto nito. At mabilis na tinutukan ng baril ang ulo ng Blondie. Sinabi ng vampira na mas mabilis niyang tatanggalin ang ulo ni Umataro kaysa sa bala. At naisip nga ito ng hunter kaya mabilis niyang binaril ang bell ng paaralan. Dahil sa lakas ng bell ay nasaktan ang tenga ng baklang Blondie na kinakalmat ang hangin dahil hindi makita si Umataro. At nagkaroon ng pagkakataon si Umataro na tumakbo sa labas ng bintana. Pero nakita ni Blondie ang litrato ni Renmare sa cellphone ni Umataro kaya ito nakangiti. Nang matapos marinig ng bida ang lahat ay nagpaalam din ito. Aalis na sana siya pero sinabi ni Umataro na pakisilip muna ni Renmare si Ken dahil nang marinig nitong nabuli si Renmare ay pumasok ito sa panggabi para bugbugin kung sino ang siga doon. Pero sinabi ni Renmare na wala siyang pakialam sa kahit sinong tao basta ang mahalaga ay nasa kanya si Rahito. Kaya sinabi ni Umataro na kung malayang nakapasok sa paaralan si Blondie ay pwede din niyang kainin si Rahito kapag nagkaklase sila. At napilitan si Renmare na tumalon na parang pusa at sinabing bahala na siya sa problema. Samantala sa classroom ay nagpaalam na si Kaoru kay Ken dahil papasok na ang mga panggabi na students. Sa pinto ay nakasalubong niya si Nagayoshi na Blondie kaya kinilig ang babae na feeling nakakita ng BTS. Oto alam ni Nagayoshi na virgin si Kaoru kaya sinabi nitong nais inumin ang dugo ng babae. Ngunit mabilis nakialam si Ken na sinipa si Nagayoshi sabay sabi na ito siguro ang nangbuli kay Umataro. Kaya naman masaya si Nagayoshi dahil bad mood daw siya at agad na dinaluhong si Ken patungo sa isang sulok. Agad hinawakan ni Ken ang ulo ni Nagayoshi na gusto pa rin si Kaoru. Saka inutusan ng siga ang babae na huwag magtawag ng guro at pulis, kundi ay diretso uwi na ito para maligo at matulog. Pag-alis ng babae ay nagpatuloy sa pag-aaway ang dalawa at muntik pang makagat ng vampira ang muscles ni Ken. Sinabi ni Nagayoshi na vampira siya. Pero hindi naniniwala si Ken na sinabing Frankenstein daw siya. Sumuntok-suntok si Ken ng marami na easy lang na iniiwasan ni Nagayoshi na sinabing nais maglaro ng volleyball. Saka walang hirap na tinapon si Ken pataas at pagbagsak ay ginawang parang bola ng volleyball ang mukha. Kaya kawawa si Ken na bumagsak sa sahig. Sa labas ay nag-aalala si Kaoru at naisip kung ayos lang kaya si Ken. Sa kanya napansin ng anino na mabilis siyang dinaanan. Sa classroom ay wala nang kaya si Ken na lumaban pero maingay pa rin ang bunganga nitong nang aasar. Kaya nainis si Nagayoshi na nais siyang kagatin. Pero dumating si Renmare na nakialam kaya napa-atras ang Blondie. Masaya si Ken na naroon ang boss saka din nawalan ng malay. Kahit may barrier ay pilit na hay nila ni Renmare ang walang malay na Ken palabas ng bintana kaya nagulat si Nagayoshi. At sinabi ng bida na maglaban sila sa rooftop.
Bumalik si Kaoru at nakita si Renmaro na hawak si Ken. At nasabi ni Renmaro na sakto ang oras ng pagdating ni Kaoru. Nasaktan ang kamay ni Renmaro na naging itim. Kaya nag-finger siya ng nosebleed ni Ken at tinikman ito. Dahil virgin ay napawaw sa sarap ang bakla saka din naghilom ang kamay. Kaya napagtanto ni Kaoru na totoo nga na vampira si Renmaro. Tinignan ni Renmaro ang litrato ni Rahito at sinabi kay Kaoru na pakisabi sa binabantayan nitong pagkain na iniisip siyang palagi ni Renmaro. Saka din agad na tumalon ng mataas si Renmaro para puntahan sa rooftop ang naghihintay na Nagayoshi. Nagkabatian ang dalawa. Sinabi ni Nagayoshi na umalis muna si Renmaro dahil siya ang last boss na gusto niyang makalaban. Pero sinabi ni Renmaro na hindi pwede. Magkapatid daw pala ang dalawa. Saka din ipinakita ang backstory ni Nagayoshi. Isa daw pala itong warlord noong panahon ng mga samurai. Kahit noong 13 anyos pa lang siya ay lumalaban na siya sa battlefield. Nalaman ni Nagayoshi na tumanda daw ang itsura ni Renmaro, at dahil ito sa pag-inom na lang ng bida sa dugo ng mga kriminal. Sinabi ni Renmaro na kung balak lang ni Nagayoshi na patayin ang lahat ng mga vampire hunters ay hayaan na niya si Umataro sa kanya at umalis na ito. Pero hindi daw pwede dahil may mahalagang bagay na kinuha si Renmaro sa kanya. Sabay tanggal ng damit at umatake sa knucklemat na bida. Galit ito dahil daw hinayaang mamatay ni Renmaro ang master nilang si Nobunaga. Nag-report ang isang tao ni Nagayoshi noon na pinatay daw ni Renmaro si Nobunaga. Pero hindi naniniwala si Nagayoshi at sinabing tumakas lang siguro sila dahil sa sunog. Saka din pinugot ang kawawang tauhan. Dahil sa paghahangad na mahanap ang master ay ginalugad ni Nagayoshi ang Japan kasama ng mga sundalo at marami silang pinatay. Hanggang umiiyak na siya ng dugo dahil hindi makita ang master. Umilag si Renmaro pero natamba. Tumalon ng mataas si Blondie at tinusok ng kuko ang sahig dahil umiwas ang bida. Pero sinipa siya ng galit na kapatid na nagtanong kung bakit hindi nito ginawang vampira din si Nobunaga para kasama sana nila. Sinabi ni Renmaro na mabait na tao si Nobunaga kaya hindi karapat-dapat na gawing pangit na halimaw na tulad nila. Nagtanong si Nagayoshi kung bakit hindi siya nilalabanan ni Renmaro. Saka nang aasar ito para mapiken si Renmaro at lumaban. Sinabi nito ang totoo na hindi daw aksidente ang pagkamatay ng kaibigan niya noon na si Ryoma Sakamoto na ancestor ni Umataro, kundi siya ang pumatay dito. Sinabi kasi ni Nagayoshi na papatayin din niya si Rahito, kaya nag-auto-intent na kill ang bida na tinusok ng mahabang kuko si Nagayoshi, pero kasabay na naputol ang kamay nito. Dahil vampira ay hindi namatay ang Blondie. Sinabi ni Renmaro na handa na siyang patayin ang kapatid. Saka nagsimula ang dalawa na maglaban sa bubong ng paaralan na patalon-talon na parang ninja. Nahuli ni Nagayoshi si Renmaro sa kalagitnaan ng ere saka tinapon ng malakas. At muling sinabing kakainin nito ang papito ni bakla na Rahito kung mahina siya. Umatake ulit si Renmaro ng kalmat pero umilag lang ang Blondie at muling sinipa ang bida na natatalo. Samantala sa bahay ni Rahito ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Kaoru na nagsaya nang marinig ang boses ng crush. Sinabi nito ang sitwasyon na nalamang vampira daw si Renmaro. Pero alam na daw ito ni Rahito kasama ng nakikinig na tatay. Kaya sinabi na lang ni Kaoru ang message ni bakla para kay Rahito na palagi siyang iniisip ni Renmaro. Hindi masabi-sabi ni Kaoru na nakikipaglaban si Renmaro. Pero sinabi nitong sasabihin din kay Renmaro ang sinabi ni Rahito na iniisip din palagi ng bata ang baklang vampira. Naghahanap ng pwedeng gamiting armas si Kaoru. Pero sa rooftop ay ipinakitang muling natanggal ang isa pang kamay ni Renmaro. Naalala niya noong bata pa si Rahito kung saan nag-pinky promise silang magiging magkasama habang buhay. Sinakal siya ni Nagayoshi at sinabing mamatay na ito. Ngunit sinabi ng bida na ayaw na daw mamatay dahil naririnig nito ang boses ni Rahito na nagbibigay lakas sa kanya para magpatuloy mabuhay. Napangisi lang si Nagayoshi na tinaas na ang kamay at bumigwas para patayin ang kapwa vampira. Ngunit lumipad ang dalawang kamay ni Renmaro na pinigilan ang kamay ni Nagayoshi sa bayhati ng katawan nito kaya natamba ang natalong Nagayoshi. Naiinis si Nagayoshi na sinabing pugutan na siya ni Renmaro dahil kung hindi ay babalik ito at papatayin si bakla. Pero ipinaliwanag ni Renmaro na may bago na siyang armas laban kay Nagayoshi at ito ay ang pag-ibig niya kay Rahito. Kaya naman napanganga si Nagayoshi. Sinabi ni Renmaro na kahit matagal ng panahon nang maramdaman niya ang pag-ibig kay Nobunaga ay naaalala pa rin niya ang feeling. At hanggang hindi ito alam ni Nagayoshi ay wala siyang pag-asa manalo kay Renmaro. Dumating si Kaoru na nagulat nang makita ang kalahating katawan ni Nagayoshi. Naisip ni Nagayoshi na inumin ang dugo ni Kaoru para daw lumakas at ituloy ang laban.
Natakot si Kaoru na gumawa ng cross gamit ang hawak na panglinis ng kuko kaya inakala ni Renmaro na wala itong epekto. Pero biglang naduwal si Nagayoshi nang makita ang cross. Sinabi ng Blondie na time out muna kaya inalis ni Kaoru ang cross. Kaya muling masaya ang traidor na aatake sana. Pero natigil ulit nang gumawa ng cross ang babae. At paulit-ulit lang nila itong ginawa hanggang matalo ang Blondie. Muling nabuo ang katawan ni Nagayoshi na ipinaliwanag na naging tumalab daw ang cross sa kanya buhat nang mabasa niya ang pinagbabawal na libro. Akala ni Renmaro kung isa itong libro ng Vampire Hunter. Pero sinabi ni Nagayoshi na ito lang pala yung nakasulat sa Wikipedia. Kaya napanganga pareho si Kaoru at Renmaro sa katangahan ng kaharap. Nalaman din nilang takot din ito sa bawang kaya mas nasabi ni Kaoru na bobo ito kahit nabuhay ng matagal na panahon. Binalak pa ulit kagatin ni Nagayoshi si Kaoru kaya muli itong gumawa ng cross na muling pananghina ng Blondie. Sinabi ni Renmaro na babantayan na lang si Nagayoshi at huwag hahayaang umalis. At hindi sana payag si Kaoru dahil sira ulo ang kapatid nito. Kaya ipinaliwanag ni Renmaro na si Nagayoshi ang isa sa pinakamalakas na vampira, pero kapag kasama siya ay ito ang pinakamahina. Kaya naiinis si Nagayoshi na hindi tanggap na mahina. Tumayo si Renmaro at iniunat ang dalawang kamay at sinabing gumawa siya ng cross. Nakinabahala ni Nagayoshi na ipinipilit na capital letter T ang nakikita. Pero hindi din ito naiwasang makita ang hugis cross kaya muli siyang naduwal sa takot. Pagkaalis ni Kaoru ay sinabi ni Renmaro na dapat ding ma-in love si Nagayoshi. Saka ipinaalala na may asawa naman dati si Nagayoshi. Kaya naiinis si Nagayoshi na sinabing set up marriage daw ito ng boss nilang si Nobunaga at kahit nangyari iyon ay siya pa rin daw ang hari ng mga virgin. Kaya nablangko ang utak ng bida. Sinabi ni Renmaro na walang relasyon ang pagka-in-love sa utos. At nagbago na ang panahon dahil wala na sila sa panahon na hindi uso ang demokrasya at pwede na silang magmahal ng gusto nila. At para sa kanilang mga vampira ay mangyayari ito kapag nakaramdam sila ng spark. Naging love guru si Renmaro na ipinaliwanag kung ano ang pag-ibig kay Nagayoshi. Ito daw yung mga bagay na gustong-gusto mong ginagawa. Kaya naalala ni Nagayoshi ang mahal na mahal nitong pangpugot ng ulo. Sa isip naman ni Renmaro ay iniisip nito si Rahito at masaya siya kapag kasama ito. At kitang-kita ito ni Nagayoshi sa mukha ni bakla. Nasabi ni Nagayoshi na kilala na niya ang mahal ni Renmaro. Kaya nagtaka ang bakla kung paano nalaman ni Nagayoshi kung sino ang mahal niya. Pero sa isip ni Nagayoshi ay si Umataro ang kalaguyo ni Renmaro dahil nakita nito sa cellphone ng Vampire Hunter ang litrato ng kapatid. Para kay Nagayoshi ay pagkain lang ang tingin sa mga tao. Pero nais din itong maramdaman kung ano ang sinasabi ni Renmaro na pag-ibig. Nagpaalam daw siya sa boss na si Nobunaga para magmahal na ng iba. Saka tinawag si Kaoru na nasa tabi at diretsahang sinabi na mag-ano daw sila sa gabi na iyon. Kaya sinampal siya ng babae at sinabing hindi basta-basta binibigay ng mga babae ang inaalagaan nila ng PH Care na kaharian. Dahil kailangan muna itong mapanalunan ng isang magaling na mananakop. Aawat sana si Renmaro na lalapit pero maging siya ay sinigawan ni Kaoru na hindi niya basta-basta ibibigay ang dugo dahil kailangan muna siyang mapaamo ng kahit sino. Saka nito iniwan ang nagtataka na dalawang vampira. Sinabi ni Renmaro na huwag iinumin ng kapatid ang dugo ng nagagalit na babae dahil lason. Pero tahimik lang si Nagayoshi. Saka din umalis si Renmaro para umuwi. Pinuntahan ni Kaoru si Ken at walang dahilan na sinampal din. Saka hinila paalis ng paaralan. Hindi nila alam na pinagmamasdan pa rin sila ni Nagayoshi na nag-blush dahil naramdaman daw nito ang spark para kay Kaoru. Samantala ay masaya naman si Renmaro nang muling makita ang naghihintay sa kanya na Rahito. Umuwi si Renmaro at Nagayoshi sa bahay ni Rahito at ipinakilala ni bakla ang blondie na kapatid. Sa unang tingin ay nagalit ang tatay ni Rahito dahil mukhang menor de edad pa daw ito. Pero siga na nagpaliwanag si Nagayoshi na isa din kasi siyang vampira at mas madaming nainom na dugo kaya mas mukha pa rin siyang bata kumpara kay Renmaro. Ayaw maniwala ni Haruhiko na sinabing gaya-gaya lang daw si Nagayoshi sa kwento ni Renmaro. Kaya naiinis na nagtanong si Nagayoshi kung pwede ba niyang patayin ang tatay. Kaso ay pinagbawal ito ni Renmaro. Pero nagulat si Nagayoshi nang nahulaan ni Haruhiko ang tunay na pangalan ni Nagayoshi. Saka sinabi pa ng matanda na alam din niyang si Nagayoshi ang pumatay kay Ryoma at ng isa pang lumang tao noong panahon ni Batusay. Kaya mas lalong nagulat ang uto-uto na Nagayoshi na inakala pang isang Diyos si Haruhiko. Pero kawawa pa rin yung lolo ng pamilya dahil natakot na naman ito nang marinig na assassin na vampira yung pumasok sa bahay nila kaya akala niya kung mamamatay na siya.
Nang malaman ni Rahito na pareho niyang student si Nagayoshi at nakita ang siga nitong pananamit ay masaya niya itong pinuri. Kaya mas naengganyo naman ang blondie na ipakita ang underwear nito na kinagulat ng mga magulang ni Rahito. Inakala nilang rebelde na bata ang kaharap at pag-alit na sinabi ni Haruhiko na tawagin nito ang mga magulang. Sumagot si Nagayoshi na matagal nang patay ang mga magulang niya noong 13 anyos pa lang siya. Kaya biglang napaupo si Haruhiko na naiiyak at nauuhog dahil naawa daw sa nagre-rebelde na blondie dahil walang magulang na gumabay sa kanya. Emosyonal pero pangit na sinabi ni Haruhiko na payag na siyang tumira sa kanilang apartment si Nagayoshi at tatawagin na daw siya nitong tatay. Saka tinawag ang blondie sa hot bath. Biglang dumating si Umataro na ayos na ang lagay at nakisabat sa usapan ng mga naroon lalo nang makita si Nagayoshi na nakita din siya. Pero ayaw siyang kausapin ni Haruhiko. Sa paliligo ay nag-uusap gamit ang utak ang dalawang vampira. Nagtanong si Nagayoshi na wala na bang pride si Renmaro dahil okay lang sa kanya na gawin siyang katatawanan ng pamilyang iyon dahil sa pagpapakilala nitong vampira. Pero sinabi ni bakla na wala iyon kumpara sa pag-ibig na nararamdaman niya. Saka seryosong binalaan si Blondie na ilalagay sa kabaong na may mga cross at maraming bawang kapag ginulo siya kaya natakot naman ang mas bata. Nakita ni Rahito na may sugat si Umataro kaya nagtanong. Kaya sinabi na lang ni Umataro na naaksidente siya. Saka tinignan ng masama ni Renmaro si Nagayoshi para tumahimik. Sa isip ni Nagayoshi ay sina Renmaro at Umataro ang magkalaguyo dahil sa nakita niyang litrato ni Renmaro sa cellphone ni Umataro. Nagtanong si Nagayoshi kung anong pangalan ni Kaoru na kina-interesin niya. At saka pa ito nag-blush at inimagine ang kinaspark nitong babae. Napahanga ulit si Rahito sa diretsahang pag-amin ni Nagayoshi na gusto niya si Kaoru. Napatanong si Nagayoshi kung na-inlove na rin ba si Rahito. Nahihiyang sumagot ng oo si Rahito. Pero naging masaya ito nang sabihin ni Nagayoshi na tuturuan niya ito kung paano manligaw. Saka ipinaliwanag pa ni Nagayoshi na habang in love si Rahito ay sulitin nito ang pagkakataon na maabot ang rurok ng kaligayahan dahil nag-e-expire din ito. Nagtanong si Nagayoshi kung anong pangalan niya. Kaya sinabi ni Rahito na siya ang nakababatang kapatid ni Renmaro. Pero naiinis ito na sinabing kuya siya ni bakla. At dahil inakala ni Rahito na malungkot lang ito ay nagpaubaya na lang siyang pumayag. Saka tinawag na siya ni Nagayoshi na matulog sila sa iisang kwarto at umalis silang dalawa ng hot bath. Sa isip ni Nagayoshi ay nais niyang masolo ni Renmaro si Umataro para sa love story nila. Pero sa isip naman ni Umataro ay hinuha niyang may binabalak si Nagayoshi kay Rahito. Pero sinabi ni Renmaro na ayos na ang kapatid niya dahil naka-move on na siya sa pinaglalaban dati na Nobunaga. Sinabi ni Umataro na kahit ayos na ang dalawang vampira ay marami pang ibang masasama. Kaya sinabihan siya ni Renmaro na panay mga mahihina at bago na vampira pa lang ang nakalaban ni Umataro. Pero kapag may makasalubong siyang kasing lakas ni Nagayoshi o ng mga original na vampira ay tumakbo na siya agad dahil siguradong matitigok siya. Ito daw yung klase ng vampira na kumagit sa kanya. Hindi daw siya nag-aalala para kay Umataro pero ayaw lang kasi niyang malungkot si Rahito kapag namatay ang guro. Nagkwento pa si Renmaro na dati daw siyang hayok sa pagpatay at pagkain ng dugo ng mga tao noong bago lang siyang vampira. Pero pagkatapos ng 100 taon ay nagsawa siya at nakapag-isip na mas gusto niyang maging tao ulit kung may paraan lang sana. Mas gusto daw niyang maranasang mamuhay ng normal at pagtanda ay mamatay ng masaya. Samantala sa isang pier ay may dumating na original na vampira at nambiktima ng isang tao. Saka sinabi nitong nais daw niyang kumain ng Japanese cuisine kaya nagpunta ng Japan. Pagkalipas ng ilang araw ay naging bakasyon na kaya masaya si Renmaro na muling kasama si Rahito sa paglilinis ng kanilang family business. Saka naisip pa ng bakla ang special occasion na paparating para mag-date sila ng bata. Pagsapit ng holiday ay nagdamit si Renmaro ng kimono dahil feeling niya ay chicks. Pero nagulat siya paglabas nang makita sina Aoi, Ken, Kaoru at Umataro na binati siya. Pero hindi masaya ang vampira. Lalo na nang makitang masaya si Rahito na makasama si Aoi. Nanalo si Kaoru ng isang stuffed toy na masaya niyang niyakap ng mahigpit. Pero natakot si Ken nang makita ito dahil inakala niyang sinasakal ni Kaoru ang kawawang stuffed toy. Nakita ni Renmaro na masaya si Rahito kasama si Aoi at ng dalawa pa. Kaya sinabi ni Umataro sa kanya na pagbigyan niya ang mga bata. Sa isip ng malungkot na Renmaro ay hindi na niya maibabalik pa ang nakalipas na sa kanya umaasa si Rahito. Pero nilapitan niya ang mga bata at nakisawsaw sa gitna at sinabing hinahanda pa rin niya ang dugo ni Rahito para inumin kapag 18 na ito. Sabay pang ngiti-ngiti pa ang loko. May plano na pala siya at sinimulan ito sa pagkindat kay Kaoru.
Kaya naman pinuntahan agad ni Renmara si Aoy na inakbayan kaya nag-blush ang babae sa kanya. Samantalang hinila naman ng pasimple sa saya na Kaoru ang kamay ni Rahito para masolo niya ito at may layo kay Aoy. Kaya nagtataka sina Ken at Umataro kung saan napunta ang kanilang mga kasama. Pero masaya naman silang kumakain ng may chocolate flavor na saging. Akala pa rin ni Renmara na si Rahito ang gustong makasama ni Aoy. Pero sa isip pala ni Aoy ay masayang-masaya ito na kasama si Renmara na sumasali sa mga palaro sa piyesta na iyon. Habang naglalakad naman si Kaoru at Rahito ay tumigil saglit ang babae. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Nagayoshi na bigyan ng stuffed toy si Kaoru. Nagulat ang babae pero mas napareact nang makitang nag-blush si Nagayoshi. Agad ding umalis si Nagayoshi pero sa isip ay nais maangkin ang babae balang araw. Nasira ang tsinelas ni Aoy. Kaya walang maisip na paraan si Renmara kundi buhatin na lang ang babae. Kaya naman sobra ang saya ni Aoy habang nasa likod ng crush na bakla. Samantala ay naging masaya din naman si Rahito dahil nakasalubong nila ang kagrupo ni Kaoru at kumain sila ng maraming noodles. Napagod daw si Renmara sa pamamasyal. Pero masaya siya nang makita ang dumating din na Rahito. Lalo na nang may dala itong sparklers. Masaya ang bakla dahil hindi daw siya nakalimutan ng mahal niyang bata. Samantala ay masaya din sina Aoy at Kaoru na nasa kani-kanilang mga kama dahil sa experience nila ng gabi na iyon. Sa kabilang banda naman ay nag-inuman sina Umataro at Ken at natatalo si Umataro. Naglaro ng spark sina Rahito at Renmara. At nang maubos na ang sparkler ay naamoy ni Renmara ang pagka-virgin ni Rahito. Kaya nais na sana nitong kagatin ang virgin boy. Pero biglang pumutok ang unang fireworks kaya napigilan ang balak ng bakla. Saka tumayo na si Rahito para manood na tinawag si Renmara. At natapos ang series.